Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-42 kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joe Wash. Bibigyan po natin ito ng pamagat, pahalagahan ang salita ng Diyos. Sa mga kabanatang ito, nakikita po natin na ito ay sa mga panahon na ang Jerusalem ay pabagsak na. Ito ay tila pagbabalik tanaw dahil nawala na ang kanilang syudad sa kanila. May mga nadakip ngunit mayroon ding natili sa Jerusalem ngunit sila ay nakaranas ng maraming hindi magagandang bagay. Ngayon, naroon ang pagtatanong kung bakit ito nangyari sa kanila. May ilang mga natirang lipi na nagsiyasat at nagbabalik tanaw kung ano ang nangyari sa Jerusalem at kanilang ang napansin kung ano ang nagdulot sa ganitong mga pangyayari. Unang parte sa verse 1 to 6. Sa mga nakaraang kabanata, nabasa po natin kung saan may mga taong napatay at ninais ni Johanan na makapagligtas ng mga tao, ngunit hindi niya napigilan ang pagkamatay ng marami pang mga tao. Sa isang banda, si Johanan ay nakagawa ng isang bagay na napakaganda, ngunit siya ay puno ng takot. Kaya sa pagbabasa natin ng chapter 41, nang mabasa natin ang chapter 41 lalo na sa verse 18, mababasa po natin doon ang takot na mayroon siya dahil sa mga pangyayari na naganap. At pagdating sa unang verse ng 42, lumapit kay Jeremiah si Johanan na anak ni Kareah, si Azarias na anak ni Hosayas, ang iba pang pinuno ng hukbo at lahat ng mamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Bitbit ni Johanan ang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila at naniniwala ako na marami sa kanila ay puno ng takot. Kung kaya naman sila ay nagtungo upang lumapit kay Jeremiah. At sabi sa verse 2, nakiusap sila sa propeta at sinabing, idalangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos ang lahat ng natirang ito, kakaunti na lamang kami natira ngayon tulad ng nakikita ninyo. Naroon ang kanilang dalangin na sana'y sila ay tulungan ng Diyos at gabayan ng Diyos. Ang mga taong ito ay puno ng takot at wala na silang iba pang maasahan. Ang nakaraang pari ay namayapa na. Kanilang nakaharap ang Babylonia, nakaharap nila ang marami pang mga makapangyarihang mga bansa kung kaya naman sila ay puno ng takot. At sa ganito mga pangyayari, kanino lamang sila maaaring umasa? Sa pinakamalalang sitwasyon na kanilang naharap, kanino sila
hihingi ng tulong. Pinili nilang dumulog kay Jeremiah upang dumaing kay Yahweh. Dito mapapansin natin sa kanilang sinabi sa verse 2 na para bang sila ay may hating paniniwala dahil sa kanilang pagkakabanggit na idalangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos. Sa isang banda, sila ay naniniwala sa pagkadiyos ng Panginoon, ngunit sa isang banda ay naniniwala lamang sila na siya ay nangungusap kay Jeremiah. So verses 4 to 6, sinabi sa kanila ni Jeremiah, "Oo, idadalangin ko kayo kay Yahweh at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sagot niya. Wala akong ililihim na anuman." Pagkatapos sa verse 5, sinabi pa nila kay Jeremiah, "Parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya." Sa verse 4, mababasa natin na sa tugon ni Jeremiah ay para bang sinasabi niya sa kanila na ang Diyos o ang Yahweh na kanyang pinaglilingkuran ay hindi lamang niya Diyos, bagkus ay Diyos nilang lahat. Pagkatapos siya nagwika na lahat ng sasabihin ng Diyos ay kanya ring sasabihin sa kanila. Verse 5, "Parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sabihin niya. Mabuti man ito o hindi, susundin namin ang sabihin ni Yahweh sapagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita." Sa verse 5 at 6, napansin natin ang determinasyon ng mga tao na sila nga ay kakausapin ng Diyos at naroon na rin ang kanilang paniniwala na si Yahweh ay kanila ring Diyos. Sa orihinal na konteksto, kanilang sinabi na sila ay susunod upang sila ay mapagpala. Mapapansin natin ang kanilang pananampalataya na sa kanilang pagsunod, sila ay mapagpapala ng Diyos at sasamahan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ang natatanging bagay na kanilang mapanghahawakan. Mga kapatid, ito ay pagpapaalala na dapat tayong magpatuloy sa paniniwala. Napansin natin dito na ang mga tao sa kanilang pagsasalita ay para ba silang puno na ng pananampalataya. Kumbaga sa atin, kung tayo ay umaharap sa ating mga cell members, sa mga taong ating pinagpapastoran, may mga ilan na maaaring lumisan sa ating grupo o kaya mula sa Panginoon. Magkakaroon sila ng pagtatanong sa Diyos, pagdududa sa Diyos,
Ngunit kung sila ay haharap na ng mga problema, sila ay babalik. Kung sila ay magkakaroon ng problema, maaalala nilang sa leader na mayroon sila at ang Panginoon na dati nilang pinaniniwalaan. Sila ay babalik pagkatapos ay mananalangin muli. Ngunit sa kanilang pagbabalik, kanila nga bang natanggap ang pagpapala mula sa Panginoon? Ito ay pagpapaalala na dapat ang pananampalataya at paniniwala sa Diyos ay patuloy na gagawin ng isang tao. Sunod na talata, verse 7 to 18. Ang Diyos ay nagsalita. Tumugon ang Diyos, huwag gamitin ang takot sa pagharap sa Ehipto. Dito sa chapter na ating binabasa, gayong si Johanan at ang grupo ng mga tao na dumulog kay Jeremiah ay nanalangin o kaya humingi ng payo mula sa Diyos. Sa kaloob-looban nila ay nais nilang bumalik sa Ehipto. Mula sa tugon ni Jeremiah, mababasa natin kung ano ang talagang nais ng mga taong iyon. Pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremiah ang pahayag ni Yahweh. So verse 7. Inabot ng 10 araw bago tumugon ang Diyos. Kaya tinawag niya si Johanan at ang lahat ng pinuno ng hukbong kasama nito at ang lahat ng mamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Pinatawag niya ang lahat upang marinig nila ang salita ng Diyos upang wala ring magbabaluktot ng bawat niyang salita. Sa verse 9, sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel tungkol sa inyong kahilingan. Kung kayo'y mananatili sa lupaing ito, pagpapalain ko kayo at hindi ipapahamak. Itatanim at hindi bubunutin. Nalulungkot ako dahil sa kapahamakang ipinadala ko sa inyo. Sinasabi ng Diyos na manatili sila sa lugar na iyon. Sila ay matutulungan, sila ay maitatanim sa lugar na iyon. Pagkatapos sa verse 11, huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia sapagkat ako'y sasa inyo at ililigtas ko kayo. Sa kanilang pagpili na manatili sa Diyos o sa kanilang pagpili na maniwala sa Diyos, ang protection ng Diyos ay mapupunta din sa kanila. Sa verse 12, kawan ko kayo upang kawan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. Dito sinasabi ng Diyos na ang puso ng hari ay nasa kamay ng Diyos. Ang haring ito ay walang otoridad na hamakin o kaya'y bunutin sila.
Nakita po natin ang paghahari ni Nebuchadnezzar na siyang hari ng Babylon. Sa verse 13 to 18, ang Diyos ay patuloy nangungusap at nagwika sa kanila, datapwat kapag sinuway ninyo ang mensahe ni Yahweh na inyong Diyos kapag hindi kayo nanatili rito, at sa halip ay pumunta kayo sa Ehipto sa paniniwalang walang digmaan doon at hindi kayo magugutom, itong sinasabi ko sa inyo. Kayong nalabi sa Juda, kapag kayo ay pumunta at nanirahan sa Ehipto, aabutan kayo roon ng kaaway na inyong kinatatakutan. Daranas kayo ng tagutom na inyong pinangangambahan at doon kayo mamatay. Sa verse 17, lahat ng maninirahan doon ay mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot, walang makakaligtas sa inyo. Dito makikita natin ang sinabi ng Diyos na sa kanilang pagdedesisyon kung pipiliin nilang tumingin sa Ehipto, iyon ay pagpapatunay na hindi sila nakikinig sa Kanya. At sa verse 18, sinabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel, kung paano ko ibinuhos sa Jerusalem ang aking galit at pot, gayon ko ito ibubuhos sa inyo kapag kayo'y pumaroon sa Ehipto. Kayo'y katatakutan, pagtatawanan, susumpain at hahamakin at hindi na ninyo makikita pa ang lupaing ito. Verse 18. Ang galit at poot ng Diyos ay mapapasa kanila kung pipiliin nilang pumaroon sa Ehipto. Hindi na nila makikitang muli ang lugar na iyon. Anong sinasabi ng Diyos dito? Ang Diyos ay nangusap. Ngunit ang tao ay mayroong sariling mga takot, may sariling pagdedesisyon. Sinasabi ng Diyos sa kanila na huwag nilang harapin ang Ehipto dahil lang sa takot na mayroon sila. Ito po ang natural na reaksyon na mayroon tayo sa tuwing tayo ay humaharap ng mga problema. Tuwing nakikita po natin ang problema natin sa pinansyal, kaya po ba nating isuko ang ating mga takot? Nadidinig po ba natin ang sinasabi ng Diyos? Dahil ang totoo, ang takot ay laging mayroon sa atin. Ang takot ay hindi po natin mapigilan. Makikita po natin dito si Johanan. Nakita niya ang pagkamatay ng maraming mga tao. Nakita niya ang malawakang pagpatay sa lugar. Nakita niya ang kapangyarihan na mayroon ang Babylonia. Nakita niya ang pagpatay ng maraming mga tao at iyon ang realidad para kay Johanan. Ngunit sa pangungusap ng Diyos sa kanya at sa mga taong naroon, na huwag silang matakot at manatili lamang sa Jerusalem. Sa parehong paraan, maaaring tayo sa marketplace sa ating pinagtatrabahuan, napakahirap na ng ating sitwasyon, ngunit sinasabi ng Diyos sa atin na manatili doon pagkat siya ang magbibigay ng solusyon, siya ang magbibigay ng daan palabas sa mga problemang iyon. Ano ang nagiging tugon natin?
Maaring sa kaloob-looban natin ay maghahanap tayo ng iba pang tao na mananalangin sa atin dahil mayroon tayong nais na madinig, mayroon tayong tugon na nais labang na matanggap. Naroon ang pakiramdam natin na hindi nauunawaan ng ibang tao ang ating sitwasyon, hindi nauunawaan maging ng Diyos ang ating sitwasyon. At dahil sa takot, ay hindi natin madinig kung ano ang sinasabi ng Diyos. Tulad ng mga taga-Israel ay maaaring umasa tayo sa Ehipto dahil ang Ehipto ay simbolo ng mundo, simbolo ng kapangyarihan. Para kay Johanan at sa mga taga-Israel, ang nais nila ay tumakbo sa Ehipto dahil sa nakikita nilang kapangyarihan na mayroon ng Babylonia. Ngunit sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Jeremiah na kung paano ko ibinuhos sa Jerusalem ang aking galit at pot, gayon ko ito ibubuhos sa inyo kapag kayo'y pumaroon sa Ehipto. Dito, sinasabi ng Diyos na ang pagdidisiplina na kanilang naranasan ay hindi mula sa Babylon bagkus ay nanggaling sa Kanya. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na tuwing tayo'y humaharap ng mga problema, ay ibinubunton natin o isinisisi natin ito sa iba. Ngunit dapat po nating tandaan na sa bawat sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos ang siyang may kontrol sa lahat. Ito ang isang bagay na ninais ni Jeremiah na sabihin sa mga taga-Jerusalem. Na ang pagdidisiplina ng Diyos ay dahil sa galit at pot niya. Sa aking personal na buhay, may mga bagay na paulit-ulit kong dapat na siyasatin at may mga pagdududa at pangamba na dapat mawala sa aking buhay. Kailangan kong isuko ang mga bagay na tila Ehipto sa aking buhay. May mga pagkakataon na pinipili nating manatili sa ating mga takot at lumakad sa paraan ng mundo. Ngunit sinasabi ng Diyos na dapat tayong sumunod sa Kanya at nang matigil ang Kanyang galit at poot. Dapat po tayong makinig sa salita ng Diyos. Ikatlong bahagi sa verse 19 to 22, sa pangungusap ng Diyos, dapat po tayong makinig. Kung hindi, tayo ay mamamatay. Akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo, kayong nalabi sa Juda, na huwag kayong pupunta sa Ehipto. Tandaan ninyo, mamamatay kayo kapag kayo'y sumuway. Si Jeremiah
ay muling nagbabala na huwag silang pumunta sa Ehipto. Huwag pumunta sa Ehipto. Huling verse, ngayon nga'y tinitiyak ko sa inyo na kayo mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot na aking ipadadala sa lugar na ibig ninyong puntahan. Verse 19, mababasa po natin dito ang babala ng Diyos. Dapat nilang malaman na si Jeremiah ay isinugo ni Yahweh upang sila ay bigyan ng babala na huwag pumunta sa Ehipto. Ito ay isang bagay na inaayawan ni Johanan at ng mga taga-Jerusalem, ngunit nagpatuloy lamang si Jeremiah sa pagbabanggit nito. Kakaunti na lamang sila at dapat silang makinig sa salita ng Diyos. Dapat silang makinig sa propesiya na ibinibigay ni Jeremiah. Nais ng Panginoon na sila'y iligtas, ngunit pinipili nilang huwag makinig. Kaya sa verse 22, ngayon nga'y tinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot na aking ipadadala sa lugar na ibig ninyong puntahan. Pinili nilang lumakad sa mundo, pinili nilang mabuhay ayon sa mundo, pinili nilang proteksyon na nagmumula sa mundo, pinili nila ang kayamanan, ang kapangyarihan. Kung kaya naman sinabi ni Jeremiah sa kanila, ngayon nga itinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa digmaan. At ito ay papunta sa kamatayan. Bukas sa susunod na kabanata na ating mababasa, makikita po natin ang naging kinahihinatnan ng mga taga-Jerusalem. Sila ay mahina na, ninais nilang makinig sa salita ng Diyos, ngunit pinili lamang nila kung ano ang kanilang susundin. Sa pagbabasa po natin ito, ano ang punto ng kabanatang ito? Ang mga taong ito ay walang relasyon sa Panginoon, ngunit nais nila ang proteksyon at benepisyo na nagmumula sa Panginoon. Bandang huli ay hindi nila pinahalagahan ang salita ng Panginoon. Kung kaya naman sila ay nagkaroon ng napakalungkot na katapusan. At bandang huli nga ay kanila ding nasaktan ang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, ang mga sitwasyon na iyong kinakaharap o sa mga sitwasyon na iyong kakaharapin, naway piliin po nating pahalagahan ang salita ng Diyos. Dapat po tayong makinig sa kung ano mang sinasabi ng Diyos mula sa pulpito o sa mga salita na winiwikan ng Diyos sa atin. Ang salita ng Diyos ang siyang makapagliligtas sa atin. Ang salita ng Diyos ay para maisalba maging ang ating buhay mag-asawa, ang ating pagtatrabaho, ang ating araw-araw na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ang magbibigay kagalingan sa atin. Ang salita ng Diyos ang siyang tutulong sa atin sa bawat aspeto ng ating buhay, kung kaya naman dapat nating pahalagahan ang bawat salita ng Panginoon. Dito sa 611, tayo po ay pinagpalang tunay
Maaaring noon ay sa tuwing tayo ay nakakarinig ng mga propesiya, tayo po ay naaantig, tayo ay nakikinig, o kaya sinisiyasat natin ang ating mga buhay, ngunit dumating sa pagkakataon na nawawalan po tayo ng kumpiyansa sa mga ito. Ngunit dapat po tayong mapaalalahanan na dapat nating pahalagahan ang bawat salita ng Diyos. Pahalagahan maging ang pagwiwika ng ating mga cell leader, ng mga propeta at ng mga pastor. Huwag po tayong umasa sa Ehipto, sa kapangyarihan na nasa mundo o sa kahit ano pa mang bagay na nasa mundo. Naway magpatuloy ang Diyos sa pangungusap sa ating buhay, sa ating puso at atin itong pahalagahan. Purihin po natin ang Diyos. Panginoon, Ikaw ang nais namin. Nais namin ituon ang aming mga paningin sa iyo, naway mangusap ka sa amin. Panginoon, naway tumugon ka sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin.
Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Panginoon, narito ako ngayon, humaharap sa iyo at Ikaw nga ang aming Diyos. Ngayong umaga kami ay dumudulog sa iyo at nais ka namin purihin, nais ka namin pasalamatan. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, naway pasalamatan natin ang Diyos. Maaaring ngayon ay naniwala ka na ang Diyos nga ang iyong Diyos. Buksan po natin ang ating mga bibig. Naranasan po natin ang maraming mga problema sa buhay, ngunit naroon ang Diyos na tumulong sa atin. Ang Diyos ay Diyos. Kahit ano pa mang naharap natin, ang Diyos ay kasama natin. Ipanalangin po natin ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Panginoon, maraming salamat dahil sa aming puso, kahit ano pa mang kondisyon na mayroon kami, Ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat. Sa kahit ano pa mang mga pagsubok, Ikaw ay kasama namin. Kami ay magkaroon ng problema sa aming mga relasyon, sa mga ugnayan, Ikaw ang Diyos na kasama namin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ngayon, sa verse sa ating pong buhay, may mga pagkakataon ng ating mga cell leader, ang ating mga otoridad sa buhay o kaya ay mga propeta ay nanalangin para sa atin o kaya ay pinaalalahanan tayo sa mga bagay na dapat nating ayusin, ngunit dahil sa takot ay hindi po tayo nakinig. Dahil sa hindi natin pagkikinig ay naging paulit-ulit na lamang ang mga problemang ito. Maaari po tayong maghanap ng kapareha at ibahagi kung ano ang mga bagay na ipinakiusap sa atin ng ating mga cell leader o kaya ng ating mga otoridad. Mga bagay marahil na pinapaalala sa atin ng ating mga asawa, ng ating mga otoridad. Maaaring naroon ang pagpapaalala na dapat tayong magkaroon ng self-control, ngunit nagdadahilan lamang tayo. Makikinig tayo, ngunit magpapatuloy lamang tayo sa paggawa ng kung anong nais natin. Ang nais mo lamang ay bigyan ng satisfaction o kaya ay pakalmahin ang takot na mayroon ka. Sa ating pagbabahagi nito, ipanalangin din po natin ang bawat isa upang lisanin tayo ng paulit-ulit na problemang ito.
binuksan mo ang aming mga tenga. Nawa hindi na kami manggamba pagdating sa aming mga pinansyal na problema. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan. Gabayan mo ang bawat isa sa amin. Sabi dito sa verse 12, kaawaan ko kayo upang kaawaan din niya at payagan manatili sa inyong lupain, huwag kayong matakot, sapagkat ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo. Huwag po tayong matakot dahil ang Diyos ay mapapasa atin. Purihin po natin ang Diyos dahil tayo ay kanyang ililigtas. Tayo po ay tumayo at atin pong iproklama, Panginoon, ako ay handa na makinig sa iyong mga salita. Kami ay determinadong makinig sa iyong mga salita. Panginoon, ito ang aming panalangin. Mga kapatid, nais ko kayong ipanalangin. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Diyos amang nasa langit, ako ay nagpapasalamat sa iyo na kahit ano pa mang problema na aking kinakaharap, sitwasyon na aking kakaharapin, kahit pa sa mga panahon na ako ay nangihina sa aking pagdulog sa iyo upang pakinggan ang iyong mga salita, alam kong naroon ka na handang tumugon sa akin. Ikaw ay handang mangusap sa akin. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo. Muli, narito na humaharap sa iyo at sinasabi sa iyo na ako ay handa. Tulungan mo ako, Diyos, na makinig sa iyong mga salita. Naniniwala ako, O Diyos, na ang iyong mga salita ay para ako'y tulungan at isalba. Sa akin mang buhay may asawa, sa pinansyal na aspeto ng aking buhay o kahit sa aking pagtatrabaho, sa aking pagdulog sa iyo, sa aking pagtanggap ng iyong mga salita, paniguradong tutulungan mo ako upang ako'y iligtas, upang ako'y isalba sa lahat ng uri ng mga problema, upang ako'y iligtas mula sa Ehipto, upang ako'y iligtas mula sa bawat pagsubok ng mundo, kahit pa sa kamatayan. Kaya Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo at nais kong sabihin sa iyo, Panginoon, nais kong yakapin ang iyong mga salita. Nais kong ituon ang aking puso sa paniniwala sa iyong mga salita. Hindi lamang ako makikinig, bagkus ay tulungan mo ako, Diyos, sa pagdating man sa aking mga cell leader, sa mga propeta. Naway ang puso ko ay maging handang makinig. Panginoon, sa pagkakataong ito, ako ay dumudulog sa iyo upang pakalmay ng aking puso. At makinig sa kung ano sasabihin ng propeta sa atin. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo ngayong umaga at nais kitang pasalamatan. Ikaw ang Diyos na hindi sumusuko sa pangungusap sa amin. Nakikita ko na maraming mga anghel ang nasa ating kalagitnaan ngayon. Ang bawat kapatiran sa atin ay mayroong anghel sa kanilang tabi. Sinasabi ng Diyos sa iyo,
Aking anak, ako ay laging kasama mo. Hindi lamang ako nananatili sa iyong puso, bagkus ako din ay nagpadala ng makapangyarihang mga mensahero upang tulungan ka, upang protektahan ka. Ako ay kasama mo. Naapat kang magkaroon ng pananampalataya sa akin. Dahil ang aking kamay, ang aking kabutihan at habag ay kailan may hindi lumayo sa iyo. Mahal kita. Mula pa nung una ay minahal na kita. Pinili na kita. Dahil pinili ko ang iyong pangalan. May mga taong magtatanong kung bakit kita pinili, ngunit ako mismo ang naninigurado na ikaw ay aking pinili. Dapat mong paniwalaan na pinili ka ng Diyos. Dapat mong paniwalaan na tinawag ka ng Diyos. Nakikita ko ang isang mesa at doon ay mayroong metal bow. At iyon ay puno ng pagtatanong, yun ay puno ng takot. Hindi mo nauunawaan. Ngunit sa iyong pag-iisip nito, nakita ko ang pagdami ng marami pang mga barya at hindi mo maunawaan o kaya hindi mo inasahan ang pagdami nito. Dito sinasabi ng Diyos kasaganaan. Aking anak, sinasabi ko sa iyo na nais kitang isalba mula sa kahirapan at mula sa pagkukulang. Nakikita ko may mga kapatiran tayo na nasa lugar ng mga sandbag na kahit ang iyong puso ay sugatan, ngunit ikaw ay aking pagagalingin. Pagagalingin kita sa mga sakit na mayroon ka sa iyong puso. Mayroon kang pakiramdam na hindi naunawaan ng Diyos ang iyong problema. May mga pagkakataon na hindi mo maunawaan kung bakit nangyayari ang mga to at kung bakit may mga ganitong uri ng pasakit ng napakatagal na panahon. Ngunit sinasabi ng Diyos na mahal kita at ikaw ay aking pagagalingin. Ang lahat ng mga hinanakit na itong lahat ng sakit at karamdaman ay pagagalingin ng Diyos. Alam ko na marami sa atin ang mayroong sakit. Kung kaya naman sa buong buhay ninyo ay kailangan ninyong uminom ng mga gamot. Ngunit nakikita ko ang kamay ng Diyos sa iyo at binibigyan niya kayo ng kanyang hininga. Sinasabi, ang kanyang kagalingan ay nasa inyo. Maging ang mga nasirang ugnayan ay aayusin ng Diyos. May ilan sa atin na hindi nakakatulog ng maayos, may mga insomnia, ngunit sinasabi ng Diyos na nais kitang pagalingin. Ikaw ay aking iniibig, aking pinapahalagahan at ang nais ko ay makatulog ka ng maayos. May ilan sa atin na namamalagi sa isang sitwasyon na napakahirap at habang patuloy kang lumalaban ay mas lalo kang napapahirapan. Ngunit dito sinasabi ng Diyos na panghawakan mo ang lubid na ibinibigay ng Diyos ay ikaw ay aking ililigtas mula sa kahirapang ito. Sa aking pagsasalba sa iyo, ikaw ay aking sasamahan hanggang dulo. Sinasabi ng Diyos na ikaw ay kanyang isasalba dahil ikaw ay aking mahal, dahil ang aking pag-ibig ay nasa iyo. Huwag kang matakot. Ikaw ay aking isasalba. Ikaw ay aking ililigtas. Ang aking pagpapala, ang aking habag at biyaya ay laging nasa iyo. Sa tuwing ikaw ay nakakaramdam ng takot, ng pangamba,
at pakiramdam mo'y wala nang paraan upang makalaya sa mga ito, dapat mong paniwalaan na ikaw ay mahal ng Diyos. Maaaring magbago ang sitwasyon sa ating paligid, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Mahal po tayo ng Diyos. Kahit ano pa mang mga sitwasyon na ating haharapin, tayo ay tutulungan ng Diyos. Ang lahat ay ibibigay ng Diyos sa atin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng iyong salita sa amin. Sa iyo ay mayroon kaming solusyon sa bawat naming problema. Ikaw ang Diyos na tutulong sa amin. Panginoon, maraming salamat. Panalangin po natin ang mga propeta sa lugar na ito, mga parte ng prophetic team o kaya prayer team. Maaari po kayong dumulog sa harap at nais namin kayong ipanalangin. Atin pong iniimbitahan ang ating mga co-workers na ipanalangin ang mga taong ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway magkaroon tayo ng puso na makinig sa salita ng Diyos at magkaroon din ng handog pagdating sa propesiya. Naway buksan ng Diyos ang ating mga tenga Panginoon, aming pinapanalangin ng mga taong ito. Kami ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan. Sila ay naglingkod sa iyo ng kung ilang taon at buong pusong naglingkod sa iyo, naglilingkod sa bawat kapatiran. At hindi sila napapagod, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, naway alalahanin mo ang mga taong ito. Alalahanin mo, O Diyos,
ang pag-ibig na mayroon sila para sa iyo, ang kanilang pagsasakripisyo para sa iyo. Maaaring iilan lamang ang nakakaalala sa kanila, ngunit sa pangalan ng Panginoong Yesus ay nais kong ipanalangin ng mga taong ito, Panginoon. Hindi man sila maalala ng tao, ngunit ikaw ang Diyos na tumitingin sa kanila. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, nais kong ipagpalain ang mga taong ito. Panginoon, naway samahan mo sila. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, atit tayo po ay tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Panginoon, naway ang pagpapala na iyong ibinigay sa kabanatang ito ay mapunta din sa amin. Panginoon, nabanggit dito na matapos ang 10 araw, ang salita mo, O Diyos, ay dumating kay Jeremiah. Naway maranasan namin ang kasiyahan, O Diyos, ng pagtanggap ng iyong mga salita. Naway magkaroon kami ng kasiyahan sa pakikipag-ugnayan sa iyo, upang kami ay maging mas mabuting mga propeta at mga lingkod mo. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa na kami ay maging uri ng mga tao na makakapakinig ng iyong mga salita. Panginoon, sa ngalan ng Panginoong Jesus, aking pinapanalangin ang bawat isa na magkaroon kami ng katapangan na matanggap ang iyong mga salita. Na kahit na may mga nakaranas ng takot, ngunit ang salita ng Diyos ay mapapasa atin. Naway magkaroon tayo ng katapangan na iproklama din ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapala ang bawat isa. Ang salita ng Diyos naway tayo ay mapagpala sa ngalan